yung matingkad talaga yung pagka-violet. Para naman syempre yung maging itsura niya, ube halaya talaga. So ito naman ang walang katapos sa paghahalo. Ito talaga yung part na medyo matrabaho kasi halo ko talaga ng halo. Hindi mo to siya pwedeng tigilan kasi para hindi masunog yung ilalim. So bali yung apoy ko dito is mahina na lang. Pero ganito talaga kapag gumagawa ka ng ube halaya, talaga naman walang katapos ang halo. So bali nakulangan pa ako ng konting tamis kaya naglagay pa ako ng konting sugar. And then malapit na nga siyang maluto is naglagay na ako ng butter and inihanda ko na rin yung paglalagyan natin. So pinahiran ko lang siya ng konting butter or pwede rin kayong gumamit dito ng oil kung wala kayong butter para mamaya ay hindi siya dumikit. At kapag ganito na nga yung itsura, yung parang hindi na siya masyadong mahalo, so okay na to, isasalin natin sa lalagyan na makakain na. At habang sinasalin ko nga umaalingaw yung bango, ang sarap talaga, amoy na amoy talaga yung ube halaya. Kaya naman medyo na-excited na rin akong kumain, o diba? Kaya kung wala kang mabiling ube, so pwede kang gumamit ng kamote, o diba? Pang alternative sa ube kasi minsan wala kang mabiling ube minsan. And nilagay ko na yun sa fridge